mo, ipagsabi mo, si Kristo'y buhay sa'yo. Ipagsabi mo, buhay mo'y binago, ipagsabi mo. Tuwing ang mahal niya tayo, wala na kamatayan, may buhay na wala hanggan. Ipagsabi mo, si Kristo'y buhay sa'yo. Ipagsabi mo, buhay mo'y binago, ipagsabi mo. Tuwing ang mahal niya tayo, wala na kamatayan, may buhay na wala hanggan. Amen. Magandang hapon. Gabi na pala sa bawat isa. Salamat sa Panginoon, no? Salamat at tayo ay nandito muli sa bahay-sambahan ng ating Panginoon. Amen. Mas maganda na tayo nasasanay na sa mga bagay patungkol sa Panginoon. Amen. Nung tayo mga unbelievers, sanay tayong hindi mag-church. Kung nag-church naman, sanay tayong umaga lang. Pero we call Sunday Lord's Day. No? So, ang kakalungkot, hindi talaga Lord's Day, kundi Lord's Half Day lang. So, salamat sa Panginoon. Sabi ko, nung ako ay nag-umpisa ng gawain, talagang, sabi ko, kailangan ganito. Kasi sabi ng Bible, daily dapat eh. No? Yeah. Are you happy this evening? Kanina, ang mensahe natin is about obedience. Ganon din ngayon. Ganon din ngayon. Kanina, why we must obey God. Ngayon naman, how to obey God. Ano sabihin nyo? Ganun lang? Paano sumunod sa Diyos? Napakadali lang yan. Sa tingin mo lang. Pero ang totoo, maraming hindi talaga sumusunod sa Panginoon. Okay? So let us open our Bibles to the book of Deuteronomy. Deuteronomy chapter 11. Let us all stand up. Again, let us read verse number 26, 27, and 28. Salamat sa Panginoon, no? Napakabuti ng Panginoon. Greet mo muna yung katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, salamat sa pagsunod mo sa Panginoon. Ha? May silang sinabi ko, ang dami na nakasabi ah. Sige, let us, I'll just read verse 26 to 28. Just follow me silently, okay? This is what the Bible says according to Moses. Sabi ni Moses, behold, I set before you this day a blessing and a curse. A blessing if ye obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. And a curse if you will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way which I command you this day, to go after other gods which ye have not known. How to obey. Let's pray. Lord, salamat muli sa gabing ito. Salamat, Panginoong Diyos, sa inyong makapangyarihang salita na aming nabasa. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na kami po ay muli tinipon nyo sa inyong bahay-sambahan upang makapag-aral ng inyong banal na salita
higit sa lahat, kayo ay aming mapasalamatan, bibigyan ng papuri, masamba sa Espiritu at sa katotohanan. Banal na Espiritu, kayo pong manguna sa bawat isa sa amin, bigyan niyo po ng katalinuhan ng bawat isa, na maunawaan po ang mensahe, higit sa lahat, may sabuhay. Salamat po sa inyo, salamat sa kabutihan niyo sa bawat isa sa amin. Pagpalain niyo rin po ang mga makakapanood ng preaching na ito sa pamamagitan po ng Facebook. Lahat ng ito hiling namin dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo na iyong bugtong na anak. Amen, amen. So makaupo na po ang bawat isa. Okay? So, how to obey God. Sa atin po introduction, no? Siyempre, may mga katanungan. Ano nga yung ano ba tawag doon yung what, when, where, ano tawag dyan? Ha? Ano? The W, ano? W is question, no? Andyan yung what, where, why, when, how, di ba? Kaya siyempre alam na natin dito, what to obey. Simple lang, nakalagay dyan, no? The commandments of the Lord. Ang ating susundin talaga is the commandment or the commandments of the Lord. At alam naman natin na when we say, I have faith in God, meron akong pananampalataya sa Diyos, so madali lang sabihin yan. Pero ang totoong may pananampalataya sa Panginoon ay sumusunod sa sinasabi ng salita ng Diyos. Right. Kaya sabi nga ng kanta, di ba, obedience is the very best way to show that you believe. Doing it exactly what the Lord's command. And then doing it, hindi ba, sadly? Happily. Right. Eh? Tama ba? Doing it happily. Right. Action is the key. Then do it immediately. Anong result ka? Joy you will receive. Good. Kaya sabi ng kanta din natin, trust and obey, di ba? Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Kaya what to obey? The commandments of the Lord. Right. Next question. When to obey? Kailan tayo susunod? Of course, W, capital N, O, W. Now. Right. Tama po. Ngayon. Good. Huwag mo nang sabihin, saka na. Ay, kayabangan yun. Right. Sabi ni Solomon, no? Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what the day will bring forth. Kaya kailan ba dapat sumunod? Uy, kayong mga kabataan, huwag niyo sabihin na, saka na ako susunod. Saka na ako susunod. Hindi. Pag may utos, ngayon mismo. Right. Tama. Right. Ang karamihan ng kabataan ngayon, pag inutusan mo, anong sagot? W din eh. Wait lang. Wait lang. Pag inutusan, sunod agad. Do it immediately. Agad-agad. Para yung nag-utos. Kasi yung nagkukuman, masaya naman. Right. Minsan, may mga nag-utos na, manggagalaiti pa eh. Tapos pag nagalit, lagi na lang ganun. Galit lagi. Paano hindi magagalit eh? Bago ka sumunod eh. Nakailang utos muna. Right. Tama. Kaya nga, when to obey? Ngayon! Right. Now! Right. Kanina, ito yun eh. Why? Why we must obey? Ano yung mensahe kanina? Why we must obey God? Because it is right. Tama ang sumunod sa Diyos. You will never be wrong when you obey God, if you obey God. Tama palagi ang sumunod sa Diyos. Sabi ni Pablo, di ba, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Kaya na, pag sinunod natin ang salita ng Diyos, yung utos ng Diyos, no? Tama palagi ang sumunod. Kahit sa tingin mo na parang hindi tama ito pag yan salita ng Diyos, sundin mo kasi tama palagi ang sumunod sa Panginoon. Kaya nga, yun ang dahilan bakit kailangan natin sumunod sa Diyos. Pangalawa, it is right. Pangalawa, it is required. Right. Tama. There are so many requirements
Pero ang isa sa pinaka required para tayo pagpalain ay ang ano? Ang pagsunod. Kaya na, a blessing if you obey the commandments of the Lord. Kaya sunod talaga. Amen. Pangatlo, hindi ko nasabi kanina to eh. Why we must obey God? It is right. And it is always right. It is required. Yung pangatlo, it is rewarding. Pambira pag sumunod ka. Sabi ng Bible, and in keeping of them, there is great reward. Meron talagang pagpapala. Sunod lang talaga. Ay, tama. Nakakagigil yung mga hindi marunong sumunod. Correct, tama. Nakakagigil ba? No? Talagang kailangan talaga sumunod. Amen. Amen! Ulitin ko why we need to obey God? Why we must? Ang pagsunod is a must, meaning it is a necessity. Kailangan talaga. Amen. At ang pagsunod, hindi pwedeng hindi ka susunod talaga. Susunod. Anak ka ng Diyos eh. Ang anak ng Diyos, ano yung mga metaphors? Una, student. Tama? Kaya kailangan natin mag-aral bilang mga estudyante. Pangalawa, atleta. Ang atleta, kailangan may disiplina. Right. Pangatlo, sundalo, soldier. Ang sundalo, hindi yan inutusan, hindi yan tinitrain para mag-disobey. Amen. Kaya yung kanilang obey first and never complain. Obey always. No? Sumunod ka lang. Kapag ang mga anak ng Diyos ay talagang susunod, pambihira, no? Yung commander matutuwa. Right. Tandaan nyo it is rewarding. Sunod ka lang, may blessing talaga. Amen. Amen? Amen. Meron talagang pagpapala. Ngayon ang tanong, how to obey God? Maybe you are thinking, sumusunod naman ako sa Diyos Pero tandaan nyo to. Kung yan ang isip mo, I will tell you this, you are not obeying God in the right way. Right. Kasi makikita natin at ipapakita ko sa inyo ngayong gabi kung paano pala talaga tayo susunod sa Diyos. Amen. Ready na ba kayo? Okay, number one, how to obey God. Number one, obey God accurately. Right. Ang pagsunod sa Diyos ay kailangan accurate, meaning tama talaga. At meron po mga kwento dito sa Bible. When God commanded His servants, merong mga specific na sinabi ang Panginoon Tama. Amen. Halimbawa, Elijah. 1 Kings chapter 17. Tingnan nyo to we must obey God. No, paano? How to obey God? We must obey God accurately. Meaning, correctly, kailangan tama. Magiging tama lang yung pagsunod natin sa Diyos kung yan ay naaayon din sa salita ng Diyos yung paggawa. Amen. Hindi mo pwedeng sabihin na sumunod ka sa Diyos pero sa paraan mo. Kailangan paraan pa rin ng Diyos. Amen. Halimbawa, pag sinabi ko, sundan mo nga ako. Anak, sundan mo ako. Punta tayo doon, dito ka. Kung saan ako dadaan, doon din ang lakaran mo Ang ginawa nung sumunod, pumunta mo na doon, tapos gumanyan, tapos nakarating din naman kung saan ako pumunta. Ang tanong, sumunod ba siya? Amen. Sumunod siya ayon sa kanyang gusto. Right. Kaya ngayon, halimbawa, maraming kabataan ngayon na tamad. Bakit? Ayaw nila maghirap. Right. Hindi namin gagayahin yung mga magulang namin. Sinabi nila noong unang panahon. Iba na ngayon Gusto kasi ng mga kabataan ngayon, easy-easy na lang. Mamadalian lang ba? No? Easy na lang magkaroon ng pera. Kaya nga, yung pera, waldas ka agad. Bakit? Tanggap lang Pero kapag yung pera pinaghirapan mo, gagamitin mo ng tama yan. Right. Kaya isipin mo mga kabataan ngayon, pag nag-aral, pag may pag binigyan mo ng baon, ang lalaki ng baon. Right. No?
100 ang araw. Imagine 100 ang araw mo. Tapos ubos yan. Kulang pa. Ikumpara mo nung mga walang baon. Ang baon lang ay kanin. Tapos sa dahon pa ng saging. Tapos ang ulam pa ay bagoong. O diba? Tapos naglalakad pa. Walang baon yan. Habang naglalakad, no? Tapos naghahanap pa ng mga niyog na hulog. Hulog na niyog kasi yun ang bibiyakin Brad. Gawing ano? Yun ang, yung lugi ba? Yun ang merienda. Tapos kung pagbuwak mo, pagbuwak. Pagbiyak mo, na merong ano, may bot-bot ba? Sabi, wow, bot-bot. Yan yung almusal, yun ang merienda namin. Ngayon, mga kabataan, wala eh. Iba-iba ngayon. Minsan, mali din ang mga magulang kasi itong mindset natin, kung ano yung naranasan ko, hindi ko pararanas sa anak ko. Noon, ang aga kong gumising, akin lahat trabaho. Kaya ngayon, ayun, dahil sa sobrang pagmamahal ko no sa anak, hinahayaan na kung anong oras gumising. Tapos, anak, eat ka na. Nandun na yung food mo sa lamesa. Di ba? Mali. Tuloy, hindi natututo yung mga kabataan ngayon. Oh? Sino may kasalanan? Tayo rin. Kasi, sa ngalan ng pag-ibig, tandaan nyo ito tama yung kasabihan, too much love will kill you. Dahil sa sobrang pagmamahal mo, someday, yung minahal mo ng sobra, yun yung papatay sa'yo. Papatayin ka sa konsumisyon, papatayin ka sa... Di ba? Kasi hindi ka marunong eh. Kasi marunong eh. Tingnan nyo Pastor, sumusunod naman ako sa Diyos. Paano nga? Baka sumusunod ka sa gusto mong paraan. If you are obeying God according to your own will, you are not obeying God. Susunod ka lang yan, gusto mo. Basta magsisimba ako. Hindi ko gusto ngayon, parang hindi ko feel. Tsaka na, pag-feel ko, nako, hindi ka sumusunod sa Diyos. Ang Diyos, pag nag-utos siya, very specific. Tingnan nyo sa 1 Kings chapter 17, look at your Bible. Tingnan nyo to. Now, we must obey God accurately. Kailangan accurate. Tama talaga. Look at what the Bible says. Sa verse number 2, 1 Kings chapter 17 verse 2. And the word of the Lord came unto him, saying, kanino? Kay Elijah. Sabi ng Panginoon kay Elijah, look at this get thee hence. Nakita nyo? Sabi, get thee hence and turn thee eastward. Ano ibig sabihin ng eastward? Yung patungong silangan. East means silangan. Tingnan nyo and hide thyself by the brook Cherith that is before Jordan. Alam naman na ang kwento natin dito, di ba? Na si Elijah ay pinakain ng Diyos sa pamamagitan ng grab food na ang nag-deliver uwak. Lalamog yata yun eh. Pinadala ng Diyos ang nagdala uwak. Ang tanong, bakit nag-provide ang Diyos sa kanya? Kasi Elijah obeyed God accurately. Nung sinabi ng Diyos, oy, pumunta ka patungong silangan at magtago ka doon, meron doong brook, anong brook? May batas doon sa Cherith that is beyond Jordan, doon ka and I will feed thee there. E paano kung si Elijah hindi pumunta sa silangan, pumunta sa hilaga? Mapakain kaya siya? During this time, tag-init ito. Walang ulan. Kaya na, di ba, nung time dito, si Elijah, nung siya naman ay nandun na lagi, wala nang ginagawa, naghihintay na lang sa ayuda. Anong ginawa ng Diyos? Tinuyo ng Diyos yung brook Cherith. Sabi na pambira, yung pananampalataya mo,
hindi ka na masyadong nanampalataya sa akin, tuyuin ko nga yung batis. Naman nyo? Kaya ang pagsunod sa Diyos, kailangan accurate. Pag sinabi ng Diyos na huwag pababayaan ang sama-samang pagtitipon, pag may pagtitipon, huwag kang lumiban. Ang dami nating excuses. Hoy, lagi itong sinasabi, excuses is of the devil. Pag maggagawa ka ng dahilan, pagdating sa gawain ng Diyos, yung dahilan pagdadahilan, dahilan ng demonyo yan. We must obey God, accurately. Amen? Sabi ng Diyos, pumunta ka doon eastward. Bakit ka nilagay pa dyan? Pwede naman, pumunta ka doon, no? Basta doon, maghanap ka. Wala eh. Mahirap kaya sumunod na walang specific na utos. Pwede ba yun? Alam nyo, napakapalad natin kasi ang utos ng Diyos, very specific. Kayo na, utusan kayo. Anak, bumili ka na sa tindahan dyan. Manong bili? Bahala ka. Ikaw, ano ba itong mama ko? Alam mo, ang ginagawa ng mama mo, nagluluto. Di ba? So ano ngayon, manguhulak? Ano kaya pinabibili ni mama? Asin kaya? Letter B. Sinigang mix kaya? O di ba, tayo napakapalad eh. Very specific. Ang sarap kaya sumunod, di ba? Kapag may sumunod. Lalo na kapag, anak, bumili ka nga ng sinigang na, sinigang sa miso, yung sobra sa'yo na. Sarap sumunod sa gano'n. Sinigang sa miso, tapos yung sobra anak sa'yo na. Ay, pambira. No? Ikaw pa magtutulak kinabukasan, mama. Di mo ba ako utusan? Tas sumusunod sa utos kasi yung sukli eh. No? Yung iba nga, inutusan yung sukli, hindi na binabalik eh. We must obey, listen, obey God accurately. Amen? Sabi anong sabi dyan? Tingnan natin Verse 3 yan get the hens and turn the eastward. So merong direksyon talaga. Specific, hindi northward, hindi southward, kundi eastward. Diba, Edward? Eastward talaga, patungong silangan. Tapos doon ka sa Brook Cherry. May baptist doon, pangalan Cherry. Doon ka magtambay. At anong sabi ng Diyos? And it shall be, verse 4, that thou shalt drink of the brook. Iinom ka nun sa batis. And I have commanded the ravens to feed the deer. At sabi niya, nag-utos na ako sa mga uwak. Pakakainin ka. Doon. Doon saan? Doon sa Brook Cherry. Bakit ka doon? Kasi yung ibang mga batis dito tuyo na. Yung Brook Cherry lang ang hindi. Pero naalala niyo yung mensahe ko na preaching ko, why the brook dried up? Bakit natuyo yung batis? Naalala niyo yun? Bakit hinayaan ng Diyos? Isipin mo kain siya, kain. Tatit ng lalabog na uwak. Tapos iinom. Then all of a sudden, yung kanyang iniinuman na batis, natuyo. The brook dried up. Anong verse yan? Sa verse 7, and it came to pass after a while that the brook dried up. Yung batis natuyo. Because there had been no rain in the land. Why the brook dried up? Alala niyo yung tatlong bagay? To prove His faith. Tinuyo ng Diyos yung batis para testingin yung pananampalataya niya. Kasi ang pananampalataya ni Elijah, kumbaga, hindi na gaanong na stretch. Bakit? Meron na kasi nagdadala ng pagkain If we are, well fed up, minsan, doon na lang tayo nakatingin sa mga pagkain Kapag walang-wala ka, ang Diyos ka talaga titingin. To prove His faith. Pangalawa, to purify His focus.
Kasi ang focus ni Elijah, wala na sa Diyos eh. Wala na sa giver eh. Kundi saan ang focus niya? Doon sa hamburger. Doon na lagi sa uwak. Ay, nandiyan na si uwak. No? Doon na siya nakapokus sa pagkain. Kaya tinuyo ng Diyos. Sa pagkain, sa tubig. Pagkain, tubig, pagkain, tubig. Tuyo. Tapos yung paano to, di ba? To propel his future. To propel. Para propeller, di ba? Kasi meron siyang future na ministry dito sa chapter 17. No? Yung pumunta siya sa widow woman. Kaya nga, we must obey God accurately. Ang daming kwento sa Bible. Naalala niyo din, sa Luke chapter 5 verse 4 and 6. Di ba, ito yung kwento na kung saan sila Pedro ay nangisda. Amen? Nangisda sila. Tapos, they toiled all the night, sabi ng Biblia. Talagang nagpagal sila buong gabi, pero wala silang nahuli. Pero, nung makita sila ng Panginoon, anong sabi ng Panginoon sa Luke chapter 5 verse 4? Now when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep and let your nets for a draught. Punta kasi malalim. Samantalang magdamag sila, walang huli. Then here comes the Son of God, magsasabi sa kanila, pumunta kayo. Medyo pumalaot kayo sa malalim. At yung mga lambat, nets, lambat nyo ay ihagis nyo. Sabi ni Pedro, Lord, we have toiled all the night and have caught nothing. Pero ang kagandaan, sabi niya, nevertheless at thy word, I will let down the net. Ang problema, si Pedro hindi sumunod sa Diyos ng tama. Ang sabi ng Panginoon, launch out into the deep. Para ang inyong mga lambat, your nets ang nakalagay dyan eh. Tama ba sa verse 4? And let down your nets. Kaya nga, napaka-importante na kapag susunod tayo, tama talaga, accurate talaga. Anong nangyari? Nung si Pedro'y sumunod, hindi accurate. Anong ginawa niya? Net lang, isang lambat lang. Kaya ang nangyari sa kanyang lambat, nasira. Kita nyo? Maraming kwento sa Bible. O naalala nyo din sa John chapter 21. Last Wednesday ba ito? Tinuro ko rin ito. John chapter 21. No? After the death of the Lord Jesus Christ, nung pagkabuhay niya mang muli, nagpakita siya una sa mga apostoles. Tama ba? Tapos, nung unang nagpakita siya, meron doong wala. Absent. Sino yun? Si Tomas. Bakit absent si Tomas that time? Siguro nagmassage, namuriente muna. Or nag-ayos ng mga electric fan. No? Or baka hinahanap yung apo. Laging wala eh. Kaya sa kahanap niya, hindi, si Tatay Tomas hindi natukoy pa. Wala si Tomas noon. Kaya, nung sabi ng mga apostoles, nakita namin ang Panginoon. Sabi ni Tomas, hindi ako maniwala. Nakita talaga namin, hindi ako maniwala. Eh, nung pangalawang nagpakita ang Panginoon sa mga apostoles, nandun na si Tomas. Kaya sabi ni Tomas, sabi ng Panginoon, Tomas, andito ako. Gusto mo, para mapatunayan na ako nga, ilagay mo sa butas ng mga kamay ko yung daliri mo. Kaya nilagay ni Tomas sa butas nga, ang Panginoon nga. Kaya nasabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. My Lord and my God. Sabi ni Tomas, ang Panginoong Jesucristo ay Panginoon at Diyos. Kaya may nagsasabi na si Kristo hindi Diyos. Sino paniniwalaan mo? Yung isa sa mga apostoles ng Panginoon na nagsasabing Diyos si Kristo, yung mga hindi. Huwag mo na lang, no? Pangatlong pagpakita ng Panginoon, ito na yung sila Pedro ay bumalik sa pangingisda. Sabi ni Pedro, I go a fishing. Sabi nung iba, sama din kami sa inyo. Sama kami sa iyo, Dro.
Kaya nung sila'y nangisda, wala silang nahuli. Pero nung nakita nila ang Panginoon nandun sa dalampasigan, di ba? Tapos may nakahandang coals. Anong coals? Uling. Nakahandang uling. Tapos ano sabi ng Panginoon? Cast thy net on, very specific na command doon, on thy right side. Yung mga lambat ninyo, tingnan natin, John chapter 21. Verse number 6. And he said unto them, cast the net on the right side of the ship, and ye shall find. Halimbawa, ito yung malaking barko o ship nila. Ano yung specific na command ng Diyos? Iagis mo yung lambat sa kanang bahagi ng bangka. Right side. Paano kung yung lambat inihagis sa kaliwang bahagi? Ang tanong, meron ba silang mahuli? Of course, wala. Kaya tanong, sumusunod ba tayo sa Diyos? Are we obeying God accurately? Alagay ko, hindi. Hindi lahat. Kasi yung iba, sumusunod lang kapag feel nilang sumunod. Ano po, obedience is not by feeling. Obedience is always by faith. Kasi most of the time, we don't feel to obey God. Parang hindi ko feel na sumunod din sa Panginoon. Ang feeling ay mandaraya. Puso eh. Let us obey God. Kinig kayo. Accurately. Amen. Sumusunod ka ba sa Panginoon ng tama? Amen. Ha? Tandaan natin, if we obey God accurately, pambira, anong sabi ni Moses? A blessing if you obey. Amen. Alam niyo, sa totoo lang, ang nagpapahirap, sino nagpapahirap sa buhay natin? Tayo mismo. Yung hindi natin pagsunod. Tama. Hirap pagsalita eh. Napaka-bubo ng Kristiyano kapag hindi talaga marunong sumunod. Tama po. Sana hindi marinig yung sinabi kong napaka-bubo. Ha? Amen. Di ba? Tama. Sana hindi narinig yun. Kaya gusto natin hindi tayo mahirapan. Sumunod lang talaga. Amen. Good. Sunod lang talaga. Amen. Let us obey God accurately. Amen. Tingnan nyo. Gusto nyo mag-provide ang Diyos sa mga pangangailangan? Obey God accurately. Nasa Bible yan, Genesis 22. Sabi ng Panginoon kay Abraham, ito malupit ha. Kung tayo inutusan ng ganito, makikipag-argue tayo sa Panginoon, Lord, anong klaseng Diyos ka? Akala ko ba Diyos ka ng pag-ibig? Tapos ganito, yung anak kong pinakamamahal ko, iahandog ko sa iyo. Tapos anong klaseng handog? Sunugin. Hirap nun ah. Tama. Tapos, okay lang sana kung ibigay ba tapos iwanan mo na. Hindi, ikaw, si Abraham mismo ang magtatali at pero, sumunod si Abraham. Amen. So anong nangyari? When Abraham obeyed God accurately, the Lord provide. Amen. Nung si Isaac, sabi ni Isaac, Dad, there's the fire, there's the wood, but where is the lamb? Sabi nga ni isang pastor, we have the lamb, but where is the fire? Meron na tayong anak ng Diyos, pero wala nang fire yung mga Kristiyano ngayon. Pagdating sa paglilingkod, akala mo mga lalamig, wala nang init, di ba? Where's the fire? Sa Genesis 22, read that context. Magugulat ka doon. Abraham obeyed God accurately. Palagay ko that time, di ba, yung damdamin siguro na Abraham talagang, ano ba? Lord, bakit ganito ba? But he just obeyed God. Tingnan nyo tingnan nyo to. Genesis 22. Tingnan nyo to.
Verse 1. Look at your Bible. Eh, ang tanong, are we obeying God accurately? Amen. Ha? Verse 1. And it came to pass after these things that God did tempt or test Abraham and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here am I. Ito yun, no? And he said, Take now thy son. Kunin mo anak mo. Sino yung anak na dito? Isaac. Thine only son Isaac, whom thou lovest. Ang hirap kaya i-required, no? Na yung pinakamamahal mo, yun ang hingin ng Diyos. Ay, tama. Di ba? And get thee into the land of Moriah and offer him there. Okay na sana offer man na. Ano ba? Yung bang child dedication ihandog mo sa Panginoon, no? Right. No? Okay na sana. No? Abraham, yung anak mo, na pinakamamahal mo, dalhin mo sa Mount Moriah. Alam niyo sabi ng Biblia, hindi mo malapit yan. 3 days silang naglakbay. 3 days. Anong gagawin sa kay Isaac? I-offer mo sa akin. Tapos paano? Burnt offering. Ang hirap ihandog yung mahal na mahal mo. Ay, tama po. Diba kung magsabi mo kayo, Ronald, maghandog ka ng young people. Burnt offering. Yes! Woo! Sino kaya muna? Alam na! Akala nyo si Moy Moy hindi. Mahal ko yan eh. Yung iba. Ha? Kasi bata-bata pa ito, pwede ko ito magbago. Yung talaga matigas na. Lord, ito. Ano yan? Ha? Kayo, kung hindi kayo ng handog ng Diyos, burnt offering, marami kayong anak. Siyempre, ano ibibigay nyo? Yung pasaway, di ba? Ay, Tama? ay, tama. Grabe, no? O, ito, grabe to. Ha? And get thee into the land of Moriah and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. So Abraham, because he loved God more than his son Isaac, he obeyed God. Amen. He obeyed God accurately. Anong sabi ng Biblia? Abraham rose up early in the morning, gumising ng maaga, at ano? Dinala niya yung anak niya at ibang mga men, mga young people. At anong sabi ng Biblia sa verse 3? And Abraham rose up early in the morning and saddled his ass and took 2 of his young men. Pwede naman sabi niya, Lord, baka pwede itong mga young men na lang? Sa dito sa young men? Hindi, yung anak kasi ang sinabi. Ay, So Abraham obeyed God. Bakit madali sa kanya ang pagsunod sa Diyos? Kasi simple lang, he loved God. right. Pag hindi mo mahal ang Diyos, mahirapan ka talaga sumunod. Ay. Ha? Pag hindi mo mahal ang Diyos, mahirapan ka talaga sumunod. Ay. Now don't tell me, oh, I love God, tapos hindi ka marunong sumunod. Liar! Ay. Ha? Tingnan niyo to. Then on the 3rd day, wow. Simple mo, 3 araw sila naglakbay, mga boy, mga girl, ha? 3 araw. Abraham lifted up his eyes and saw the place. Nung 3 days na sila naglakbay, sabi ng Biblia, tinignan ni Abraham yung lugar, malayo pa rin. Kaya sabi niya sa kanyang 2 young men, dito lang kayo ha. To, dito lang kayo. Sa verse 5, and Abraham said unto his young men, Abide ye here. Manatili lang kayo dito with the ass. I and the lad, ako at ang bata na si Isaac, will go yonder and worship. Yun ang sinabi nila. Ang pagsunod pala, makinig kayo, ang pagsunod ay isa sa paraan ng pagsamba sa Diyos. Ay. Worship. Hindi, he never mentioned, I and the lad will go there and I will kill this lad and I will burn this lad. Sabi ni Abraham, I and the lad will go yonder and worship. Amen. Ay. Kita nyo? Kaya ang totoong pagsamba, meron talagang kasamang pagsunod ng tama. Amen.
Tingnan niyo to Alam ko lahat tayo may mga pangailangan. Right. Gusto mo i-provide ng Diyos pangailangan natin. This is the very, very good example pagdating sa provision ng Diyos. Just obey God accurately. Amen. Magugulat ka. Tingnan niyo to Sa verse 6, sundan niyo ako. Sige. Bible! Hanggang ngayon boy, wala ka ba ang Bible? Pastilan ng batang to. Sige, basa! Ha? Lahat kayo magbabasa. Verse number 6. Go! And they gave upon Isaac his son, Hmm. and they took the tar in his hand, and a knife, and they went both of them together. Sige. And Isaac spake unto Abraham his father, Hmm. and said, My father. And he said, Here am I, my son. And he said, Behold the fire and the wood, but where is the lamb thou burnt offering? Sabi ko kanina, sabi ni Isaac, Father, there's the lamp, there's the wood and the fire. Diyan na yung kahoy, diyan na yung apoy. Pero saan yung tupa? Where's the lamp? Saan yung tupa? Pero anong sabi ni Abraham? Siguro habang tinatanong, siguro nagdurubok na yung puso niya sa lungkot, di ba? Right, tama. Pero wala talagang Abraham loved God more than his son. He obeyed God accurately. At alam niyo sabi? Pagdating dito sa verse 9, read verse 9, go. God had told him of. Hmm. Abraham built an altar there. Hmm. They wood in order. Yun Abraham Isaac's son, and laid him on the altar. Tingnan niyo, sabi sa verse 9, nung si Abraham ay nakarating na doon sa lugar na kung saan doon siya pinapunta ng Diyos. Kaya na he obeyed God accurately. Yeah. Pwede sabihin, Lord, baka handog ko na pala itong anak sa iyo, susunugin. Pero dito na lang, Panginoon. Ba't maglalakbay pa kami ng 3 araw? Kita niyo, di ba? Pero wala kang magawa. You just follow orders. Amen. Ganun din tayo Right. Save naman kami, Panginoon, di ba? At kailangan kami maglilingkod sa iyo. Kailangan. Yan ang sabi ng Diyos Amen. Tama po. Di ba? Wala. Just follow orders. Amen. Just obey. So ito na ang nangyari. Okay, tingnan niyo to. Habang si Abraham ay nandun na, inaayos na yung wood, anong ginawa niya sa kanyang anak? Tinali niya. Tinalian pala. Look at your Bible, verse 9. And laid the wood in order, and bound Isaac his son. Tinali niya, Siguro, buti na lang, makinig kayo, buti na lang itong si Isaac masunurin sa tatay. Right. Kung itong si Isaac ay taga-Muson, tumakbo na to. Karamihan nga yung people sa Muson, hindi nga marunong sumunod Di ba? Right. Kung ikaw yung si Isaac, sabi siguro, kung ito si Isaac mo, Father, there's the wood, there's the fire, and there's the lamb. Tapos habang nagsalita, biglang tinali yung ganon siguro. Ganon. Abay kung yung people dito, baba, ano to? Huwag kang ganyan, Dan. Tapos sabi siya, Abraham, anak, huwag kang mag-alala. The Lord will provide a lamb. Tapos, siguro tumakbo na Pero alam mo si Isaac? He just believed on the wisdom of his father. Amen. Right. Tatay ko naman. Kasi kitang-kita ni Isaac how his father, Abraham, obeyed God. Amen. Kitang-kita niya, kaya sabi niya, anong gagawin ng tatay ko sa akin? Alas siya. Right. Nakakalungkot yun, di ba? Amen. Tapos anong sabi ng Bible? Tingnan niyo sa verse number 10. And Abraham stretched forth his hand. Gumano na sa Abraham doon sa anak niya Right. and took the knife to slay his son. Pero anong nangyari? And the angel of the Lord and the angel of the Lord called unto him out of heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, Here am I. And he said, Lay not thine hand upon the lad,
Huwag mo'y tuloy, Abraham. Anong sunod? Neither do thou anything unto him. For now I know that thou fearest God. Ang pagsunod din pala sa Diyos ay hindi lang pagsamba, kundi pagkakaroon ng takot sa Diyos. Ay, alam ko na, may takot ka. Seeing thou hast not withheld thy son, thine only son from me. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him, a ram caught in a thicket. Nung gumanon si Abraham, no, Abraham, huwag mo na ituloy. No? Dahil ngayon, alam ko na, may takot ka sa Diyos. Look behind you, paglingon niya, merong adult male sheep, ram, Right. caught in a thicket. Dito nahuli sa sungay. Bakit dito? Kasi dapat yung hinahandog unblemished. Wala mga labhag-labhag ba? Anong labhag sa Tagalog? Walang lakay. Kaya dito, nabuo yung salitang Jehovah Jireh, the Lord will provide. Yes. The Lord. Lahat tayo may pangangailangan. Right. Ang the best na gawin natin? Sumunod sa Diyos ng tama. Amen. Just obey God accurately. Okay na kayo doon sa verse 1? At sa point number 1? Amen. Hindi pa rin eh. Pagkat susunod nito, marami pa rin disobedient. No? Right. Bahala na kayo sa buhay niyo. Hindi kayo susunod, bahala kayo. You will suffer the consequence. Right. You don't obey, it's up to you. Right. Kahit na gusto mo ng blessing, forget about blessing if you don't obey God. Right. Tama po. Kahit na anong iwas mo sa curse, yun talaga ang mapapala mo. Right. Kahit na anong iwas mo pa, yun talaga mapapala mo. Sino nasabi? Bible. Yes, sir. Amen. Sunod lang. Obey God accurately. Sa kung ano yung sinabi ng Diyos, gawin ko to kasi ito sinabi. Mahirap eh. Ano ba? Mas, alam nyo, meron bang utos ngayon ng Panginoon na mas mahirap pa sa karanasan ni Abraham? Ha? Sige nga. Give me at least one commandment na sabihin mo, ang hirap naman sundin yan, pastor. Wala. Sa tingin ko, wala nang mas mahirap sa utos ng Diyos kay Abraham. Tama po. Abraham, ito. Kunin mo yung anak mo. Maglakad kayo ng 3 araw. Tapos may dala-dala pang mga pangsugnod. Di ba? Tapos pagdating doon, merong lugar doon na itatalaga ko para sa iyo. Doon yung anak mo, kakatayin mo. Ayan ang mga salita. Katayin mo, saksakin mo, sunugin mo. Pero sinubok lang si Abraham. Right. Kaya anong nangyari? Jehovah Jireh, the Lord provides. Amen. Just obey God accurately. Amen? Amen. Number 2. How to obey God. Obey God accurately. Number 2. Simple lang. Obey God always. Obey God always. Dapat yung ating pagsunod sa Diyos palagian. Amen. Ha? Kasi sabi ng Biblia, a blessing if you obey the commandment. Amen. Ikaw nakasunod ka lang ng isa, tumigil ka na. Right. Nakasimba ka lang ng umaga, tumigil ka na. Right. Di ba? Sabi ng Bible, obey God always. Hanggat merong utos, sumunod. Tama. Amen. Obey God always. Amen. Sabi ni Pastor, kailangan magbasa ng Bible. Kapag basa ka lang ng isang chapter, tumigil ka na. Ang pagbabasa ng Biblia, always. Tama po. Ang Amen. pananalangin, always. Right. Ang pagdalo sa pananambahan, always. Amen. Correct. Ang pagbibigay, always. Right. Tama. Utos yan eh. Correct. Ang pagdadaig ng kaluluwa, always. Right. Ang gusto nyo lang eh, I love you, always. Ang gusto nyo eh. And I will love you so, always. But. Obey God accurately and obey God always. Amen. Just keep on obeying. Tama po.
Gusto mo pala i-bless ka ng Diyos eh. Just keep on obeying. Obey lang, obey. Never complain. Never argue with God. But kaya, si Abraham, he never argued with God. He never said, oh Lord, grabe, napakalupit mo naman. Alam mo naman na, sa edad kong 100, saka lang ako nagkaanak. Yung misis ko, 89 nabuntis. Diba si Sarah, 89 years old, nabuntis. Tapos ngayon, hihingin mo itong anak ko na, grabe ka naman, Lord. He just obeyed. Kaya nga si Sarah, nung narinig niya yung kausap ni Abraham na mga anghel na, o yung asawa mo, mabubuntis. Nung narinig ni Sarah yan, tumawa siya eh. Mabulos daw ko. Buwang naman ko. Sarah eh. Ilunggong eh. Siling, magbusong ba ako? Kaya nung sabi ng angel, ba't ka tumawa? Sabi ni Sarah, oh, I did not laugh. Hindi ako tumawa. Tapos sabi ng angel, is there anything too hard for the Lord? Meron ba mahirap sa Diyos? Wala. At natupad, si Sarah nabuntis at nanganak. Ito nga, ang anak niya, si Isaac. Tapos hihingiin. O diba? Sumunod lang siya. Palagian. Huwag alam nyo. It is a privilege and a pleasure to be commanded by the King of Kings and the Lord of Lords. Alala ko, meron akong nautusan. Pwede ba kayo ng tubig? Natuwa ako sa sagot niya eh. Sabi niya, it is my pleasure, Pastor. Sipin mo yan? Sa Tagalog, Pastor, isa pong kagalakan sa akin na mautusan. Sarap sa pakiramdam eh. Di ba? My pleasure, Pastor. May utusan mo. Amira, wala ka bang kamay? Lagi na lang ako. Yung mautusan ka, napakalaking privilege yan. Si pinuutos ng Diyos, ikaw ang sumunod. Halimbawa, ganito. What a great privilege na ikaw, instead yung mga anghel na pwedeng utusan ng Diyos na humayo kahit mangaral. Alam niyo ba yung Great Commission, hindi binigay sa mga anghel? Sabi ng Panginoon, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. That commission, that commandment was not given to the angels. It was given to us, the church. Kaya sabi nga doon sa 1 Peter eh, na yung mga anghel, they look upon, gusto nga nila gawin yan, pero hindi sila pwede. Alam niyo ba na napakapalad natin? Amen. There are songs angels cannot sing. Ano yun? The angels in heaven, they cannot sing Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. They cannot sing that song. They cannot sing that song, Love Lifted Me. They cannot sing that song, Saved by the Blood of the Crucified One. Tayo, napakapalad natin. Hindi anghel ang inutusan para magsulmining. Ikaw at ako. Sipin mo yan. Grabe naman ang privilege. Tapos, ayaw natin sumunod. Tapos ang gusto lang natin, pagpalain. Naku po! Tigil mo yan, oy! Nanaginip ka ng gising. Obey God. Ano muna? Accurately. Kailangan tama yung pagsunod ha. Then obey God always. Always! Kasunod ka lang ng isa, kasunod ka lang dalawa, tumigil ka na. Always. 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 Obey God always. Kaya tayo sunod lang. Hindi ako magsasawang magpapaalala sa inyo. Salamat po. Well, I am blessed by God. Why? By God's grace, I obey. What if I did not obey the call of God? Yung panawagan ng Diyos sa buhay ko. Ano kaya buhay ko ngayon?
I am not as rich as my friends. Pero tingnan mo kung sino masaya. Ay, Di ba? Hindi pera. Hindi pera ang magpapasaya sa atin. correct. Hindi iPhone. Nakakabuisit ng iPhone eh. Di ba? Mahalaga, masaya ka. Kontento ka. Yun ang kasiyahan dun. And obey God accurately, obey God always. Laging sumunod sa Diyos. Ha? Laging sumunod. Kayong mga young people, don't give an excuse or excuses not to obey God. Ang bira, iba dito ang titigas ng ulo. Alam niyo sa Bible, yung mga hindi sumusunod? Ha? Sa Deuteronomy 21, meron diyang salitaan, no? Ganito, na kapag yung isang anak ay hindi marunong sumunod, ibig sabihin, stubborn. Pag stubborn, matigas ang ulo. Pag matigas ang ulo, rebelde. Kung mga hindi marunong sumunod, sabi ng Biblia, stubborn, rebel. Ay, Alam niyo ba ang ginagawa sa Deuteronomy? Ha? Pupunta yan kay Moses. Moses, itong anak ko hindi marunong sumunod. Tapos, may 2 or 3 witnesses. Totoo ba na itong batang ito hindi marunong sumunod? O talagang matigas ang ulo yan. Lagi lang nasi-cellphone yan. Oo. Sige, ganun. Alam niyo ba kung anong ginagawa sa mga hindi marunong sumunod? Binabato. ay, Pasalamat tayo. We're not under the law. We're under grace. Eh marami lang abusado. ay, tama. Pero huwag natin abusuhin ng Diyos. Siyempre mo, iharap ko itong anak ko na ito. Matigas talaga ang ulo. Mira, mga tao. Ayun ba? Totoo ba? Totoo ba na hindi marunong sumunod yan? Oo, mga tao kukuha ng bato. Ay, tama. Ito, yung people, ganito hindi talaga marunong sumunod. Papasok sa church, walang Bible. Sabi mo, walang talaga. Ganun ba? Punta yung mga patatayuin. Tapos anong gagawin? Pagbabatuhin. Ay, tama. Buti na lang, hindi tayo ganyan ngayon sa panahon natin. Kasi kung applicable yun, ako talaga unang babato. Ang gagawin ko, dito pala no, ready na bato ba? Eh, nung grade 6 ako, picture ako ng baseball. Pagpasok, oops! Pasok ko lang. Tapos meron ng taga-buhat. Buhatin. Tumigil ako nung nag-baseball ako kasi nung nag-practice kami. Pasaan. Yung isa, palaro-larong ganun. Pag kaliwete ako, di ba? Kanan. Walang kanan na kami dati, gloves eh. Puro kaliwa eh. Pag salo ng isa, dumiretso. Pagkatama, biglang sabi ko, ayoko na. Yung softball, ganun lang yan eh. Pero yung baseball, grabe yan. Pag tinamaan ka yan. No? So let us obey God always. Ay, Hindi na ako magme-mention ng pangalan. Just obey God accurately and always. ay, And panghuli, obey God abundantly. Alam niyo ba sinabing abundantly? Dapat sagana ka sa pagsunod. Kahit na wala nang mag-uutos sa'yo. Kung papasok yung sinasabi ng Biblia, whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. Kahit walang leader, walang pastor na nag-utos, pag nakita mo, uy, kailangan ko itong gawin. Gawin mo. Saan sa Bible yun? Whatsoever thy hand findeth to do it with thy might. Ha? Nasa Bible yan, di ba? Tapos, do all things without murmurings and disputings. Kaya obey God abundantly. Pag ginawa natin itong tatlong bagay na ito, I must obey God accurately. Hindi ka susunod sa gusto mong paraan. Kailangan biblical way pa rin. Amen? Biblical pa rin. Pag sinabi ng Diyos, punta ka sa kanan, kanan ka. Alam niyo ba ito Pag sinabi kong obedience,
by accuracy. Napaka-importante niyan sa training. Alam niyo ba namin, doon sa lugar namin, meron doong RSAP, Regional Special Action Force. Ang daming mga na gaganon doon. Kasi meron yan silang meron tinatawag na confidence firing. Alam mo, confidence firing, may hawak na andyan yung tubig, tapos yung kabady nila, yun Pero hindi yun ang doon. Yung gagapang. Pag sinabi ng kanilang matawag doon, trainer na right, pag sinabing right, go to right, kailangan yung ulo mo right talaga. Bakit? Kasi yung kaliwa, doon ang baril. Boom! Meron nadalit yan sa amin. Bakit? Kasi sumunod nga pero sa maling direksyon. Dito tinamaan, sinabi ng right! Ang baril yan sa kaliwa. Bang! I-right! Ang imbis na right, kumaliwa ka. At tinamaan. Di ba? Kaya yung pagsunod natin kailangan accurate. Amen. Amen? Napakapalad natin. Napakadali lang pala ipagpalain ng Diyos, no? Amen. Pagsunod lang. Tama. Amen? Pero hindi basta-basta ang pagsunod. Kailangan tamang pagsunod, accurate. Amen. At kailangan lagi. At kailangan sagana. Amen? Amen. Kung gusto mo ng saganang pagpapala, dapat yung pagsunod mo abundant din. All of God's people will say, Amen. Everybody head bows, eyes closed. The message is very simple. If you want really to be blessed by God, nakita nyo ngayong gabi, how to obey God. We must obey God accurately. We must obey God always. And we must obey God abundantly. Now this evening, how will you respond to the message? Pwede ba? You come to the altar and you say, Lord, help me to obey you. Help me to obey you. At paano susunod? Accurate. Always. And abundant. Come on, the altar is open. Ang una kong invitation sa mga young people na lalaki. The altar is yours. Hindi talaga mahirap ang pagpapala ng Diyos. Napakapalad natin. Ganun pala yun. Kung ganun lang talaga, sumunod sa Diyos. Sige. So yung people, hindi kayo susunod? Koy, ako magsasabi, sumunod kayo yung people. Yun lang simple kung sinasabi, come to the altar. You must come. I want you to be obedient. I want you to be blessed by God. Oh, yung people, kayo dyan yung people. Dito kayo, dito. You kneel down. Bata ka, sayang yung tuhod mo, iluhod mo sa Panginoon. Sunod sa Panginoon. It is my joy if I will see you someday, you will be blessed by God. Kasiyahan ng pastor yan. At hindi lang ng pastor, even your parents will be happy. O, may yung people pa rin na hindi yun sumunod. Lahat ng bata, sumunod. Ang invitation para sa lahat. Okay. Do it. Kung kaya niyong lumuhod sa Panginoon, lumuhod kayo. Come on. Bilang pastor, sinasabi ko, kung kaya niyo, gawin niyo. Sige. Sumunod sa Panginoon. Huwag nating patigasin, sabi nga ng Bible, harden not your heart. Alam niyo, sa salvation, sabi ng Bible, harden not your heart. Sa pagsunod din sa Panginoon, harden not your heart. Huwag mong patigasin ang puso mo. Gusto mo palang i-bless ka ng Diyos Nandito na sa Bible, Blessing is not a secret anymore. Ipinahayag na ng Diyos.
pagsunod lang talaga. At pagsunod ng tama. We must obey God accurately. We must obey God always. We must obey God abundantly. Huwag kang sumunod dahil sa gusto mo, sa pamamaraan mo. No, hindi po tama yan. Hindi yan katanggap-tanggap sa Diyos. Obey God accurately. Don't obey God by feeling. Obey God by faith. Kasi sometimes, or most of the times, our feelings are disobedient to God's commandments. Sumunod talaga tayo sa ating Panginoon. Shall we pray? Lord, thank you po sa gabing ito. Salamat sa inyong makapangyarihang salita. Lord, thank you for reminding us how to obey. Lord, help us to obey accurately. Help us, Lord, to obey always. And help us, Lord, to obey abundantly. Maraming salamat. Blessings are not a secret anymore. It is revealed in the Bible. Blessings will only come if we obey you, Lord. Salamat ng marami. Bless each and every one of us. Bless those who come to the throne of thy grace, Lord. Salamat sa mga kabataan. Lord, bless them, Lord. It is my joy someday to see them blessed. Salamat, Panginoon. Lord, forgive us. Many times we disobey you. Many times we disobey your commandments. Lord, forgive us. Salamat muli sa gabing ito. Once again, Lord, bless this church. Bless the ladies of this church. Bless the men of this church. Bless the young people. Bless the children of this church. Bless us all, Lord. Thank you so much. Bless our offering tonight. In Jesus' most precious name we pray. And all of God's people will say, Amen, amen, amen. God bless us all. Okay, let us sing Obedience is the very best way. Habang nagbibigay, okay, ready? Kompleto yun, di ba? Meron yung second stanza. Lagay nyo dyan. Let's sing obedience. Yung yung sing. Lagay nyo. Okay, ready? Sing. Obedience is the very best way to show that you believe. Doing exactly what the Lord's commands. Doing it happily. Action is the key. Do it immediately. Joy you will receive. Obedience is to show that you are Obedience is the very best way to show that you believe. We want to live pure, we want to live clean, we want to do our best. Sweetly submitting to authority, giving to God the rest. Walking in the light, keeping our attitude right on the narrow way. For if we believe the word we receive, we always will obey. Holy, I-E-N-C-E. Obedience is the very best way to show that ulitin natin yung second stanza. We want to live pure, we want to live clean, we want to do our best. Living submitting to authority, giving to God the rest.
take our attitude right on that narrow way. Everybody sing! For if we believe the word we receive, we always will obey. Spelling O-B-E-D-I-N-C. Obedience is the very best way to show that you believe. Obedience! Obedience is the very best way to show that you believe. Amen, Lord. Tayo, salamat po ng marami sa gabing ito. Salamat sa inyong banal na salita. Salamat sa paalala. Salamat sa mamahal. Salamat sa pagsaway sa amin. Salamat, Panginoon. Sa amin pong pag-iwa-iwalay, dakilang Diyos, nalangin ko po ang inyong patuloy na pag-iingat sa bawat isa, makarating na maayos sa kanyang tahanan. At pagpalain niyo po ang mga gagawin bukas, papasok sa eskwelahan, papasok sa trabaho, ano man ang gagawin, Lord, pakiingatan niyo po. Salamat po ng marami, pakiprovide niyo rin po lahat ng mga pangangailangan namin. Salamat po. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito po ay aming dalangin. Amen. Awit na pagsamba. Nagpupuri ating kaluluwa, dakilang ka, Diyos ko Ama. Pinupuri kita sinasamba, dakila ka, Diyos mo ang dakilang pag-ibig ng ating Diyos Ama, dakilang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, na dakilang patnumay ng Diyos na ng Espiritu sa ating lahat, sa pagkakang natin ito iling natin dalangin, sa pangalan ni Kristo Jesus nating Panginoon, Diyos at tagapagligtas. And all of God's people will say, Amen. God bless you, God bless us all. See you Wednesday. Nandito na lahat? Meron pa pinipinag. Sino nga? Sila Kuya BJ po, sila Mami